Hey, what's up mga manlalakbay? Nandito naman tayo sa panibago natin tutorial. Welcome back sa inyong lahat at hindi tayo nakapag-upload ng nakaraan kasi medyo busy tayo. At ngayong araw pala guys, hindi ko na ito patatagalin. Tuturuan ko kayo paano nga ba mag-connect ng Windows 10 client to Windows Server. So, let's go! So, nandito na tayo sa ating desktop. Sorry, may smadag pa dyan. Ngayon guys, ipupunta tayo sa ating virtualbox. Open natin virtualbox natin. Dapat na-install nyo na yan guys. Ayan, na-install ko na yung akin dyan. So, tingnan natin yung setting. Punta kayo sa setting. Dapat i-check nyo lagi. Dito sa akin ay naayos ko na. Dati yan yung tinuturo ko yan. Ay nakanat yan. So, dapat igagawin yung adapter. Yan po. Dapat yan. Okay lang ninyo. Tsaka yung client. Ganun din yung gawin nyo guys. Setting. Check nyo lagi yung network. Para okay. Yan. Okay siya guys. Yan. Natin pakalaman yung nasa baba. Yan. Okay naman yan. Okay lang natin. Start na natin paresto. Start natin. Wait lang. Double click lang yan guys ha. Double click. Tapos, ayan, hintayin natin. Medyo matagal lang ito eh. Ayan. So, nandito na tayo sa ating, ayan, ayos na natin yung dalawa. Pinagkabila ko na lang guys ha. Kaliwa, nasa kaliwa yung server natin. Sa kanan naman ay client natin. Pumunta muna tayo sa run. Search natin yung run. Tapos type natin dito ncpa.cpl. Okay. Tapos yan, okay natin. Doon sa server yan guys ha. Sa server muna tayo. Tapos nandito na tayo internet. Yan. Properties lang tayo. Tapos punta tayo sa internet protocol. Tapos version properties. Yan. Akin ay alisin ko. Tapos yan. Dito guys, ilalagay natin dito kahit ano, mag-isip tayo ng IP address na hindi dapat magkatulad doon sa client. Halimbawa nito, 192.168.1.20. Yung halimbawa natin. Automatic na yung subnet mask yan, 255.255.0. Huwag natin checkin, okay lang. Okay na natin yan. Goods na yan. Okay. Tapos okay na natin. Yan. Tapos okay. Close natin to. Yan. Okay na yun guys, goods na yun. Tapos punta naman tayo sa ating client. Search din natin run. Tapos type din natin ay ayan, ncp ano nuli kanina, ncpa.cpl. Tapos right click, properties. Punta ulit tayo sa internet protocol version 4 properties ulit. Yan, ulitin lang natin. Alisin lang natin itong ginawa ko kasi set up ako kanina. Tapos yan, burahin natin ito sa baba. Tanggalin natin. Yan, mag-isip ulit tayo ng IP address na hindi magkatulad sa server. 192.168.1 gawin nating 15 ang gawin natin. Okay. Tapos dito, i-copy natin yung IP address dun sa kanina, dun sa server. Kuhain natin IP address ng server 192.168.1.20. Yung nasa baba po, yun po yung sa server natin. Lagay natin dito. Ayan. Tapos okay na natin yan. Goods na yan. Ayan, goods na yan guys. Okay lang. Close. Tapos the next, pwede din naman palang i-check nyo sa pagka nagka-problema, pwede din yung i-check sa advanced sharing settings. I-on nyo lang yun. Pero sa akin ay huwag ko na muna ngayon. Wala naman sa atas problema. I-on na natin. Tapos save na natin. Yan. Sa kabila din. Sa kabila naman, punta tayo sa client. Search natin ay magpiping na tayo dito guys ha. CMD. Tapos
lagay natin yung ping dot, lagay natin yung IP address ng server 192.168.1.20. Ayun, reply for 192.168 connected to siya guys. Dito naman sa server tayo, ganun din gawin natin, CMD din. Tapos mag-ping din tayo dito, ping dot 192.168.1.15. ayan, enter natin. Yun, goods na. Yung kaninang sinasabi ko guys ay sa sharing, pagka-on nyo lang yung pag may problema dito sa pag hindi siya nag-connect, on nyo lang yun. Yan, goods na, nakakonect na yung dalawa. Punta naman tayo sa server. Puntahan natin ang server manager. Yan, double click, hintayin lang natin. Tapos punta tayo sa tools guys. Okay, naglo-loading. Punta tayo sa tools, hanapin natin yung Active Directory. So i-post nyo na lang yun, napabilis ako dito. Yan. Tapos na yan yung ginawa ko, EJP Dimesa. Pero mag-create tayo ng bagong test. Ang dami na akong ginawa dito. Maglagay tayo dito, right click lang, punta tayo sa new, tapos organizational units. Punta tayo sa organizational units, maglagay tayo dito ng text 3. Ayan. Tapos okay natin. Okay na, yun na guys. Tapos right click ulit, punta naman tayo sa new ulit, tapos user. Ayan. Dito lagay natin yung name natin, full name, first name muna, first name, kahit ano pwedeng ilagay dito. Kaya na rin Rona, name ko na lang pala ilalagay ko dito. Huwag na yung Rona. Ayan, name ko na lang Calvin. Ayan, Calvin. Huwag na tayo mag-initials. Last name tayo, Demesa. Maganda dito guys, dapat tandaan nyo yung user login name nyo. Kasi kung hindi nyo matatandaan yan, hindi nyo magagamit yan mamaya. Kailangan kasi yan eh. Calvin D. Yan, tandaan natin, Calvin D. Next tayo. Tapos dito guys, para hindi kayo malito sa password, lagyan lang natin dito ng 1 to 8. Tapos ABC na maliit. Pwede ding at basta kahit anong symbols, kahit anong symbols. Ayan, okay na yan. 1.2. Ayan guys, password natin. Pumasok yun, nakapasok guys. Tapos na yung ngayon, nakagawa na tayo. Punta naman tayo sa ating client. Tayo sa client natin. Ayan, X lang natin ito. Type natin, search natin dito sa baba yung this PC. Right click, tapos properties, tapos ano lang natin ito sa kabila. Ayan, adjust lang natin, change settings tayo. Ayan, adjust ulit natin, medyo maliit kasi. Tapos punta tayo, pwede din dito kung walang pangalan, pwede nyo din lagyan. Change tayo, punta sa change. Medyo nauutal ako guys, sorry. Hindi tayo perfect. Ayan, dito yung pangalan ng ating computer, and alisin natin, palitan natin, pwede natin palitan niya. Lagay natin Demesa PC na lang ilagay natin. Tapos punta tayo sa domain, lagay natin yung domain natin. Pagka hindi nyo alam yung domain nyo dito sa server, punta lang kayo dito, search nyo lang ay ADS pala, ADSI. So ayan, tingnan natin kung may nakaset up na tayong domain dito. Yun, may domain na tayo, demesa.com. Tapos lagay natin dito domain, demesa.com. Okay natin to, sana pumasok. Yun, hindi matagal. Yun, pumasok guys. Nandito na tayo. Ayan. So ang importante dito, kailangan yung ang ilalagay nyo dito sa computer name, domain change nyo ay yung pangalan ng server nyo, tapos yung password ng server nyo. Lalagay nyo dito ay administrator
Tapos yung password nyo sa server, yun pong ilalagay nyo dito para pumasok siya. Yan, Demesa 12345. Tapos okay tayo. Sana pumasok. Yun, welcome to demesa.com.domain. So okay natin yan. Yun, okay na. Computer your page. Tapos restart your computer. Close natin to. Yan, restart now na guys. Okay na. Magawa na tayo. So, dito na tayo magko-connect. Ayan. Tayin lang natin to. Medyo matagal. Tapos tayin lang natin. Matagal to guys ha. Ayan. Please wait na tayo. Tayin lang natin to. Ayan. Dito na tayo sa ating client. Punta tayo sa other user guys. Other user. I-type nyo dito yung pangalan nyo kanina na nilagay nyo dun sa server nyo, dun sa paggawa nyo ng user login. Ang nilagay ko dun kanina ay Calvin D. So ang password nun guys ay 1234567 dot symbols ABC. Ayun, may ABC dot symbols. Sana pumasok. Check natin ulit. Papasok na yun guys. Yun. Ayan. The user password that must be changed becomes significant. Ayan. Naka-okay na tayo. Mas okay natin to guys. Ayan. Pasensya na sa background daw. May nagiinom sa paligid ko eh. Tapos ayan. Dito maglagay tayo ng bagong password. Ilagay natin dito ay 1234789. Tapos lagay natin ABC. Tapos symbols ulit. Yan. Okay na. Submit natin. Yun. Changing password na guys. Malaking lang natin. Okay natin. Tapos welcome. Ayun guys. Nakatapos na tayo. Gumana siya guys. Thank you. Yan. Welcome na. Tapos nag-hi na. Yan. Okay na yan guys. Everything. This may take several minutes. Ayan. Hintayin lang natin to. Pagkatapos ito, okay na. Yun. Okay na guys. Pero, ayan. Ganun lang po kandali yung pag-connect sa client. Client, server to client. So, sana may natutunan kayo dito sa video nito. So, hanggang sa muli.